Siniguro ngayon ng Department of Foreign Affairs, ligtas. Salamat sa Panginoon. Ang lahat po ng mga Pilipino doon po sa Taiwan matapos pong napakalakas na lindol kahapon. 7.2 magnitude. Nagdulot naman yan ng trauma. Yan ang problema ngayon sa mga residente roon at yung pagtama po ng malakas na lindol. Kaya kausapin natin ngayon si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director. May butag, sir. May butag, Director. Aljo Bendijo, sir. Kining iba-iba po yung lumalabas na magnitude, sir. Ano ba talaga? 7.2, 7.4 magnitude doon po sa Taiwan. Yung sa USGS kasi, mabilis kasi maglabas ng USGS. Sa Opo. kanila ay 7.4. Okay. Pero yung sa Taiwan naman, sa kanila is mag 7.2. So I would prefer to, I would tend to believe yung sa Taiwan kasi alam nila yung network nila, marami silang seismometers. Ganun din po yan sa Pilipinas, sir. Minsan, USGS nagpapalabas kagad ng magnitude. And then, sa Pilipinas, mas marami tayong seismic stations. We have more than 120 seismic stations. So, mas accurate yung calculation natin kaysa sa kanila kasi they only have 2 stations here in the Philippines. So 7.2 tayo, okay? 7.2. Yes. All right. Sir, anong klaseng lindol ito? Mababa, malalim? Ito ba'y kahalintulad kapag gumalaw ang West Valley Fault? Okay, so Okay. ito naman ay iba po yung motion dito. Ito ay may tumutulak pataas and then may gumigit-git naman papailalim. Okay. So nagbabanggaan dito yung Eurasian plate at saka Philippine Sea plate. Now, dito sa West Valley Fault naman, hindi po ganito yung motion nito kasi ang West Valley Fault is horizontal. Okay. So dito mas malakas itong sa Taiwan kasi kapag ganitong klase, reverse fault tawag natin. May kasi yan, may upward, may vertical component. So yan yung mas delikado kasi you need a higher amount of energy for you to push the materials upward. So malakas itong sa Taiwan talaga. Ito I mean, kung ikukumpara natin kung mangyari ang the big one, mas malakas itong nangyari sa Taiwan? Hindi, pero kung pareho sila ng magnitude, ibig sabihin, it's the same amount of energy na release. Okay. So if it's magnitude 7.2 sa Taiwan and dito sa atin, pareho yung energy na i-release. Pero sir, nakita kasi natin, siguro sa structure, integrity ng mga buildings doon, matitibay talaga. Kapag yan nangyari sa Pilipinas, sir, ano pong senaryo? Actually, nangyari sa Pilipinas yung mas atin yung mag 7.4 dun although sa Philippine Trench naman. That was last year. Okay. Di, sa Metro Manila po. Halimbawa, sa Metro Manila. Kung sa Metro Manila, kasi densely populated yung sa atin. Okay. It's not on land and it cuts across densely populated areas. Yung sa Taiwan mang nangyari offshore, nasa dagat yung epicenter nila. So okay. medyo mas malayo doon although of course malapit lang din, pero nasa dagat. So wala masyadong, yung structures na nasira yung on land. Pero sa atin kasi, directly on land yung epicenter ng West Valley Fault. Itong binabantayan natin, West Valley Fault. Kapag gumalaw po yan, at wag naman po sana sir, mangyari itong 7.2 na ito or 7.4, ano po mangyari sa Metro Manila? Kapag 7.2, again, 7.2 lang naman kasi yung maximum na pwedeng i-generate ng West Valley Fault. Okay. Yun yung 33,000 na casualties na i-expect natin. So yun talaga ang estimate. If you add additional, yung other, that's for Metro Manila alone. But kapag dagdagan natin ng ibang provinces around Metro Manila, abot yan ng 48,000 casualties. Casualties. Sus, grabe ano? Well, gumalaw na itong sa Taiwan. Hindi naman konektado ito sa mga fault lines natin sa Pilipinas, considering the fact na malapit ang Taiwan sa Batanes. Wala namang effect yan sa other active faults natin. Kung magkakaroon man ng activity yung active faults natin, because hinog na sila for movement, pero hindi ibig sabihin dahil gumalaw sila, dahil gumalaw yung sa Taiwan. In fact, every day, meron tayong at least 20 earthquakes a day na nare-record dito sa ating opisina. Na-record natin. Every day ho yan? Masyadong maliliit lang yung iba, every day po yan. Masyadong maliliit lang yung mga lindol, yung iba na
instrumento lang namin yung nakaka-record, nakaka-perceive, hindi nga madaramdaman ng mga tao. Gaano po Pero kalakas? paminsan-minsan, Gaano kalakas po yung daily na... magnitude Oo. magnitude 1, magnitude like right now meron tayong magnitude 1.3 sa may Surigao, meron tayong magnitude 2.9, Oho. magnitude 1.8. So hindi yung iba hindi anong malakas. So but yesterday for example, meron tayong biglang magnitude 5.1. Ilan so, po? Yun yung nararamdaman ng mga tao. Ilan po kapon? Magnitude 5.1. Saan po? Sa may Hinatuan, Surigao del Sur. Actually, aftershock pa to nung 2023 Oh, na ganun ba? 7.4 earthquake. So minsan kasi parang So, hindi mo yung December mararamdaman, no? Na Yes. parang may lindo araw-araw pala tayong nililindol sa Pilipinas, ha? Iba't ibang panig ng Pilipinas. Oo. Yes. So regardless kung magkakalindol sa Taiwan or hindi, magkakalindol pa rin tayo dito. Oo. Oh, okay, sige po. Alright, payo na lang po ninyo, Direktor Bacolcol, sa ating mga kababayan na yang nangyari sa Taiwan, posibleng mangyari po sa Pilipinas at anong dapat natin gawin? Yes, tama po kayo. Yes. Taiwan and Philippines, party po tayo sa Pacific Ring of Fire. So, anytime pwedeng magkakaroon ng lindol kasi earthquakes are random events. So, the best course of action is always preparedness. So, when we say preparedness, we have to make sure na we follow the minimum engineering standards kapag nagko-construct tayo ng bahay. Mas marami sa atin kasi, hindi naman sa inaano ko, mas gusto pa nating magbayad ng feng shui experts na mahal kaysa magkonsulta ng mga engineers. So, again, we have to follow the minimum engineering standards para sa atin din naman itong, this is for our safety. Kahit ilang dock over na hold tayo, magka-practice kung babagsak naman yung bahay natin, wala pa rin silbi. So, we have to follow the minimum engineering standard. Okay. Thank you so much. Dagang salamat, Director Teresito Bacolcol na FIVOX. Amping Seringat. Salamat. Thank you po. Okay. Si Assistant Secretary Francis Ron de Guzman ng Migrant Workers Department makakausap natin. ASEC, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, ASEC Kiko. Good morning po, Sir Aljo. Magandang Yes. umaga po sa mga tagapakinig niyo. Opo, Good morning po. sa ngalan po ni Congressman Erwin Tulfo, ASEC, hihingi lang kami ng pinakahuling update po sa inyo kung may mga kababayan ba tayong mga Pilipinong naapektuhan ng lindol po sa Taiwan kahapon. Opo. Thankfully po, as Opo. of kaninang umaga, very minimal po yung naging effect, yung naging impact sa ating mga kababayan. Okay. Ang report po ng ating MECO, yung ating pong economic office doon sa Taiwan, sa pagpapaabot po nila sa atin, may ilan pong injured. Ang huling count po na naibigay as of kagabi or kaninang early morning is may 3 po who sustained minor injuries lamang po. So, ina-account pa po lahat ng mga kababayan natin, but up to this moment po, very minimal naman po yung naging effect sa kanila. Okay. Alright. Salamat sa Panginoon. So may 3 Opo. sugatan lang, minor. Opo. May mga nasa evacuation pa ba? Sites o areas? Ang protocol po nila sa Taiwan, sa pagkakaalam po natin, sa reporting po ng ating mga Migrant Workers Office, is they're still checking yung mga residences, yung mga bahay, saka yung mga buildings. So may mga naka-camp out, tapos may mga evacuation areas po. So I'm sure may mga ibang kababayan tayo na doon muna nagpalipas ng maghapon saka ng gabi kagabi para po lang masiguro na yung structural integrity nga ng mga tutuluyan nila at ng mga kabahayan nila ay maayos. Para sa mga concerns natin mga kababayan, paano po matatawagan ang ating pong DMW ASEC doon sa Taiwan? Opo. Meron po tayong 3 migrant workers office. Immediately po kahapon noong ano pa lang po nung lindol, nagpatawag po agad ng command conference ng meeting. Aktibong-aktibo po ang ating OIC Secretary Hans Kakdak, kasama po yung mga migrant workers office natin sa Taiwan. Meron po sa Kaohsiung, sa Taichung, saka po sa Taipei. Ito po ay nakikipag-reach out sila mismo sa mga Filipino community doon. So very active po ang PhilCom community at ang ating migrant workers offices sa Taiwan.
they're in close coordination. Yung pong mga numero sa yung mga hotline po, hindi ko lang memoryado sir at Taiwanese yung number, but we hope we could post it nasa social media po ng BMW, saka nasa social media po ng ating mga iba pang opisina. Baka meron pa po kayong malagang mensahe o anunsyo, ASEC, sa ating mga kababayan doon sa Taiwan at ang kanilang mga kamag-anak naman dito sa Pilipinas. Go ahead po. Yes po. Ang ano lang po namin ay unang-una po, syempre ay iba yung dasal pa rin para po nang sa ganun hindi madagdagan yung ating injured. At the same time po ay naibalik na po ang signals at maayos na po ang communication lines with most of the areas in Taiwan, except yata yung area na hard hit, yung northeastern part. Makipag-ugnayan lang po kung hindi pa nyo nakokontak yung kamag-anak ninyo, yung mga kababayan po natin dito sa Pilipinas na nasa Taiwan, yung hindi pa po nyo nakokontak, makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming opisina, sa aming mga social media pages at sa ating mga migrant workers offices. Kami po ay patuloy na coordinate at inyo pong aasahan na maibibigay po namin yung impormasyon sa inyo mga Okay, thank you. Salamat po, ASEC Francis De Guzman, Migrant Workers Department. Marami Good morning. Salamat. Thank you very much po. Good morning. Ayan napakaswerte pa rin ng mga kababayan nating, napakarami pong mga OFW sa Taiwan bayan. At salamat sa Diyos at wala pong naapektuhan. Marami po tayong mga OFWs nagtatrabaho po sa loob ng mga factories doon sa Taiwan. At saka yung mga nila doon, mga factories sila, may mga 6 na palapag, may 5 palapag, ganun po pero safe sila lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Sige. Si Ma'am Alice Visperas, baka kausap din natin, Deputy Resident naman, Representative ng Manila Economic Cultural Office. Doon po yan, sa Taipei. Ma'am Alice, good morning! Good morning po. Good morning po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Si Aljo Bendio ito, ma'am. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. Kumusta, Yes po, Sir Aljo. kumusta po ang mga kababayan uli natin dyan sa Taipei? Okay, Sir Aljo, sa ngayon po ay maayos naman ang kalagayan ng ating mga kababayan. Bagamat kahapon ay binalot kami ng matinding takot dahil po sa sobrang lakas na lindol na nangyari dito at sa mga sunod-sunod na aftershocks pagkatapos ng malakas na 7.2 magnitude na lindol dito sa Taiwan. Pero sa ngayon naman po ay wala na pong mga aftershocks kaming nararamdaman at payapa na po ulit ang lagay dito sa Taiwan. Pakikwento nga anong experience po ninyo na tumama yung malakas na lindol, Ma'am Alice? Okay, so ito pong lindol na ito ay tumama around 7:58 ng umaga. Okay. Kami po ay nasa third floor ng isang building kaya ramdam po talaga namin yung malakas na pagyanig. Nagsimula po ito sa parang pakaldag at pagkatapos po noon ay mga 15 seconds na malakas na pag-sway. Yun po yung aming naramdaman. So, sobrang lakas po talaga siya at dahil nga po sa tindi nung lakas ng lindol ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga 6 hanggang 7 na aftershocks pa na siguro po ang magnitude nito mga 4 to 5 yung magnitude ng aftershocks. Okay, all account. So, bigla po ay pinatigil ang mga elevators, hindi pinagamit at ang mga MRT stations ay pinatigil ang operation para ma-ensure ang safety ng mga tao at ganoon din ang mga estudyante, mga eskwela, pinauwi agad. Okay. So all accounted lahat ng mga Pilipino po dyan, no, sa inyong monitoring, wala naman pong malubhang nasugatan, nasaktan, namatay, or missing? Okay. Opo, sa awa po ng Diyos, wala po tayong Thank you. namatay. Pero meron po tayong dalawa, Sir Aljo, Na? slightly injured lang naman po. 2 OFWs. Alright, sige. Alright, baka meron pa kayong mahalagang mensahe, ma'am, o anunsyo mula po sa Taiwan, no? Ang ating pong Deputy Resident Representative ng MECO Taiwan. Ma'am, baka meron po kayong mahalagang anunsyo para naman sa mga kababayan nating OFW, mga turista man yan, documented or undocumented sa Taiwan, at the same time sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Go ahead. Okay po, Sir Aljo. Para po sa mga kababayan natin na nandito po sa Taiwan, ang Manila Economic and Cultural Office po sa pamumuno ng ating chairman, Sylvester H. Bayo III,
ay lagi po nakahandang tumulong sa inyo. Kung kayo po ay mayroong pangangailangan, maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Meron din po tayong in-establish na 24/7 po na hotline na po pwede po ninyong tawagan dito po sa Taipei, sa Taichung at sa Kaohsiung. Kung meron po kayong pangangailangan, tumawag lang po sa 932-218-057. Para naman po sa mga kamag-anakan ng ating mga OFW sa Pilipinas, huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng ating mga OFWs ay all accounted for, ligtas, at wala naman pong nasawi o malubhang nasaktan. Kami po ay maayos ang kalagayan dito sa Taiwan at back to normal na po ulit, Sir Aljo. May pasok ba ngayon dyan, ma'am? Wala pong pasok ngayon dito dahil po national holiday po sa Taiwan. Nako, Yung nasabay kanila pa. pong National Children's Day ay sineselebrate ngayon. At bukas naman po ay Tomb Sweeping Day. Dalawang national holiday po nila. Okay. Kaya nag-enjoy po ang mga Taiwanese dito at ang ating mga kababayan ng 4-day long weekend. May kuryente naman ho, tsaka linya ng komunikasyon ngayon dyan sa Taipei. Ay, opo. Sa buong Taiwan Opo, na lang, opo. sa buong Taiwan? Meron po tayong Okay. linya ng kuryente at ang communication lines po ay nanatiling open. Maayos po ang Alright. naging response ng search and rescue po ng Taiwan at maayos din po ang communication lines dito. Hindi po nawala ng mga basic necessities or ng mga ng mga pangangailangan ng mga tao. So maayos po kami dito. Okay, maraming salamat, Miss Alice Visperas, Deputy Resident Representative ng MECO. Good morning. Salamat po. Okay.